Nangyari ang insidente. Di pa raw umiiyak ang bata noong una, pero nung tinakpan na ng tarpaulin ng staff at guard ang area, noon na umiyak ang bata. Kinilala ang bata na si Felix Aparejado, 7 taong gulang. Kwento ng kanyang tiyahin, ipinapasyal niya ang kanyang mga anak at mga pamangkin sa naturang commercial center para maglaro sa funhouse doon. Nagbanyo lamang raw siya at pagbalik nakita nang naipit ang kamay ng pamangkin sa escalator. Kwento raw ng kanyang anak, nataliso daw si Felix kaya naipit ang kamay sa escalator. Ang inaalo ko lang po, bakit po walang gwardiya roon? Kung may gwardiya yung araw na yun, doon sa escalator, matatayo niya yung pamangking ko. Hindi mangyayari yung ganun. Di ba po? Dagdag pa niya, sobrang tagal raw ng pag-rescue sa pamangkin. Inabot daw ng 3 oras bago naialis ang kamay ng kanyang pamangkin sa pagkakaipit. Sinagot naman ito ng OIC ng security ng Pure Gold. Hindi po totoo yun kasi kami naman sa security doon sa Pure Gold, nakapaikot na kami doon and then may 2 rubing, so nakita namin kagad yun. Actually ako po yung nakakita kagad nung sitwasyon ng bata. Kaya naman agad daw silang tumawag ng mga rescuer para maalis ang kamay ng bata sa pagkakaipit. Hindi namin basta makuha kasi ipit na ipit siya eh. Yung handle noon, nakaganon na mismo eh. Pumasok mismo yung pinakakamay niya doon. Balik gumano siya, nag-clamp siya, nag-lock. Kaya hindi mo pwedeng basta hugutin. Pagkaalis raw sa pagkakaipit, agad nilang nilagyan ng oxygen ng bata at itinakbo sa ospital. Sasagutin naman daw ng pamunuan ng Pure Gold ang lahat ng gastos sa pagpapagamot sa bata hanggang sa gumaling siya at lumabas ng ospital. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Isang lalaki patay matapos pumabaril ng sumpak sa Antipolo City. Ang biktima tinangka lamang daw sanang awatin ang nag-aamok na suspect. Darito ang report ni Oscar Oida. Sa gustuang maawat ang isang gulo, patay na ngayon ng 30 anyos sa si Franklin Reyes nang masumpak ng umani nag-amok na lalaki sa Olalia Road, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Mag-alas 12 ng hating gabi nang biglang magpakita sa naturang lugar ang suspect. Mainit umano ang ulo, armado ng sumpak at tila naghahanap ng gulo. Naghahamon po yung yung naka-t-shirt ng green. Naghahamon? Diyan sa area na yan sa may poste na lumabas kayo rito. Sabing ganun. Dito tayo sa labas. Sabing ganun. Yun lang po ang kanyang binanggit na salita. Kwento ng mga saksi, sinubukan daw pakalmihin ng biktima ang naghahamong suspect. Pero imbis na lumamig ang ulo. After mga 20 minutes, bumalik yung mama. Yun na yung sound ng baril. Ito naman yung binaril. Matapos ang pananumpak, dali-dali umunong tumakbo papalayo ang suspect. Sinubukan pa siya habulin ng mga tanod at mga pulis na responde sa lugar. Pero di na rin siya naabutan. Suspetsa ng otoridad, nakasuot na siya sa mga eskinita sa lugar. Sa kabila nito, umaasa ang mga otoridad na matutununin nila ang suspect sa lalong madaling panahon. Ito ang unang balita sa Antipolo City. Oscar Oida, reporting. Mga kapuso, pasintabi po sa mga nag-aalmusal sa aming susunod na ibabalita. Isang bangkay ng lalaki na walang ulo ang natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Nakasuot ng maong na shorts at asul na t-shirt na may markang TM07 ang biktima. Mayroong nunal sa likod ng lalaki at tinatayang nasa 5'5" ang taas. Ayon sa mga otoridad, maaaring itinapon lamang doon ang bangkay dahil walang dugo sa crime scene. Patuloy nilang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Siyamang patay habang mahigit 600 ang sugatan sa banggaan ng 2 tren sa Buenos Aires, Argentina. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na mabilis daw ang takbo ng tren na papalapit na sa istasyon. Pero nagkaroon daw ito ng problema sa preno kaya sumalpok ito sa nakaparadang tren. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Rush hour at maraming pasahero ang sakay sa tren nang maganap ang aksidente. Hollywood actor na si Jeremy Renner at producers ng Hollywood movie na The Bourne Legacy nag-courtesy call sa Malacanang. Mismo ang producers daw ng pelikula ang humiling na makausap si Pangulong Noynoy Aquino upang makapagpasalamat.
Napahanga daw ang grupo sa dedication ng Pinoy producers, crew, maging ng taga-MMDA at POTC. Magiliw na kinamayan at nakipagkwentuhan ng Pangulo sa Hollywood actor na nakasuot pa ng barong Tagalog pero naka-cargo pants. Bilang pasasalamat, binigyan ni Jeremy ang Pangulo ng mga DVD. Isang tsokolating may presidential seal at mga libro naman ang ibinigay ng Pangulo sa aktor. This week, inaasahang matatapos na ang shooting ng pelikula sa bansa. Nasa bansa naman ngayon ang Hollywood actor and producer na si Adrian Brody. Isang Filipina fan ang maswerteng nakapagpa-picture sa aktor nang dumating siya sa NAIA. Pero hindi malinaw kung bakit siya nasa Pilipinas at kung saan siya pupunta o maglilibot. Year 2003 nang manalo siya Best Actor para sa pelikulang The Pianist. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. At ang init namin mamaya, halos kalating toneladang botya nasabat sa Tondo, Maynila. At ang patuloy na pagtutok sa gaganaping arraignment ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Mga kapuso, nakakahapon